Basag. Iyon ang tunog na gumising sa kaluluwa ni Marco mula sa pagkatulala. Ang mamahaling picture frame na ilang sandali lang ang nakalipas ay hawak niya, ngayon ay pira-piraso na sa sahig na gawa sa mamahaling kahoy. Sa gitna ng mga bubog, nakangiti pa rin ang mukha ni Katrina. Isang ngiting na yon ay parang lason sa paningin ni Marco. Ang babaeng pinangakuan niya ng lahat. Ang babaeng akala niya ay sa kanya. Sir! Isang nag-aalalang boses mula sa pinto. Ang kasambahay nila. Okay lang po ba kayo, Sir Marco? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa kanyang kamay, may maliit na hiwa sa palad kung saan tumama ang isang piraso ng bubog. Hindi niya naramdaman ang sakit. Manhid. Iyon ang salita para sa kanya ngayon. Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip na sana ay magisingan na niya. Kaninang umaga lang, pinaplano pa nila ang kanilang kinabukasan. Kaninang umaga lang, siya ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Pero isang text message lang mula sa isang kaibigan ang sumira sa lahat. Isang litrato. Si Katrina, ang kanyang mapapangasawa, na nakangiti habang kayakap ang ibang lalaki. Hindi lang basta yakap. Isang yakap na puno ng pagmamahal. Hinarap niya ito. Umiyak ito. Humingi ng tawad. Pero hindi nito itinanggi. Iyon ang pinakamasakit. Ang katotohanan. Muli niyang tiningnan ang basag na larawan sa sahig. Ang ngiti ni Katrina ay parang nangaasar. Hindi niya na kaya pang manatili sa bahay na ito. Ang bawat sulok ay may alaala nila. Kailangan niyang umalis. Kailangan niya ng hangin. Kinuha niya ang susi ng kotse at ang bote ng alak na hindi pa ubos sa mesa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nagmaneho lang siya ng nagmaneho hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa tapat ng kanyang pribadong klinika. Tahimik. Madilim. Perpekto. Pumasok siya sa loob at ang lamig ng aircon ay tila lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sapat na ang liwanag mula sa labas para makita niya ang daan patungo sa kanyang opisina. Umupo siya sa kanyang swivel chair at muling ininom ang natitirang alak. Dire-diretso. Hanggang sa naramdaman niya ang init na gumapang sa kanyang lalamunan. Pero ang puso niya nanatiling malamig. Bato. Bakit, Katrina? Pagkatapos ng lahat? Napatungo siya sa kanyang mesa, ang kanyang isip ay isang magulong pinaghalong galit at pighati. At bigla namatay ang lahat ng ilaw. Isang kumpletong kadiliman ang bumalot sa paligid. Brownout. Napamura si Marco sa kanyang isip. Maging ang kuryente ay nakikisama sa gulo ng buhay niya. Kinapan niya ang kanyang cellphone sa bulsa para gamiting ilaw pero may narinig siyang isang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang opisina. Napahinto siya. May tao. Isang mahinang tunog ng takot. Isang paghinga. Sa kanyang kalasingan at pighati, isang ideya lang ang nabuo sa isip niya. Siya na. Bumalik siya. Siguro ay na-realize niya ang kanyang pagkakamali. Siguro ay nandito siya para humingi ng tawad. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Katrina, tawag niya sa dilim, ang boses ay garalgal. Walang sagot. Isang mabilis na paghinga lang. Iyon na ang kumpirmasyon para sa kanya. Puno ng galit, lumabas siya ng opisina at sinundan ang tunog. Nakita niya ang isang anino na nakatayo malapit sa pader. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng rason ni Marco. Ang natira na lang ay ang sakit. Mabilis niyang hinawakan ang braso nito at isinandal sa pader. Narinig niya ang pagkabigla nito pero hindi siya nagpatinag. Hinawakan niya ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. At sa gitna ng kadiliman ng gabi at ng kanyang puso, hinalikan niya ito. Hindi ito isang halik ng pagmamahal. Ito ay isang halik ng galit. Ng panunumbat. Ng pagnanasa para sa isang bagay na nawala. Ang bawat diin ng kanyang labi ay isang tanong na hindi masabi ng kanyang bibig. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito. Ang pagtutol nito. Pero hindi niya pinansin. Inilabas niya ang lahat ng kanyang sakit sa halik na yon hanggang sa flicker. Flicker. Yisisisitu. Biglang bumalik ang kuryente. Ang maliwanag na ilaw sa hallway ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang mga mata. Napapikit siya. At nang dahan-dahan niyang imulat ang mga ito, ang mundo niya ay muling gumuho.
Ang babaeng nasa harap niya, na may mga luhang namumuo sa mga mata at nanginginig sa takot, ay hindi si Katrina. Ang buhok nito ay simple lang na nakatali. Ang suot nito ay isang uniforme ng janitor. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito at takot, isang mukha na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Binitawan niya ito na para siyang napaso. Napatulala silang dalawa, nakatingin sa isa't isa sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw. Ang tanging maririnig lang ay ang kanilang mabibigat na paghinga. Nanginig ang mga labi ni Marco. Walang salitang lumabas. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang kanyang nagawang karumal-dumal na pagkakamali. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, isang tanong lang ang nagawa niyang ibulong sa hangin. Sino ka? Lumipas ang mga araw na naging linggo, pero ang alaala ng gabing iyon ay parang isang multo na hindi maalis sa isip ni Ara. Ang biglaang pagkawala ng ilaw. Ang anino sa dilim. Ang bigat ng isang katawan na dumidiin sa kanya. At ang halik na yon, isang halik na lasang alak at paghati. Pagkatapos ng kanyang sigaw ng pagkabigla nang bumalik ang ilaw, ang doktor, si Marco de Leon, nalaman niya ang pangalan kinabukasan, ay tila natauhan. Mabilis itong lumayo, ang mukha ay puno ng hindi maipintang gulat at pagsisisi. Humingi ito ng tawad, paulit-ulit, na parabang isang sirang plaka. Pagkatapos ay inabutan siya nito ng malaking halaga ng pera at pakiusap na kalimutan na ang nangyari. Tinanggihan niya ang pera at tumakbo siya palabas ng klinika na umiiyak. Hindi na siya bumalik pa sa trabahong iyon. Pero may isang bagay na hindi niya matakbuhan. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal para sa kanyang mga magulang, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na sandok. Napatakbo siya sa kanilang maliit na banyo at doon inilabas ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Ara, anak. Okay ka lang, boses ng kanyang ina, si Aling Nena, mula sa labas. Okay lang po, Nay. Nasobrahan lang siguro sa kape, pagsisinungaling niya habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Pero alam niyang hindi kape ang dahilan. May hinala na siyang unti-unting pumapatay sa kanya sa takot. At ang hinalang iyon ay nakumpirma makalipas ang ilang araw. Nasa banyo siya ngayon, nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa isang maliit na puting bagay sa kanyang palad. Isang pregnancy test. 2 pulang linya. Positibo. Hindi siya makahinga. Parang gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang 2 linyang iyon ay isang sentensya. Isang hatol sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Napaupo siya sa sahig ng kanilang banyong sementado, yakap-yakap ang sarili. Paano nangyari ito? Isang gabi lang. Isang pagkakamali. Isang halik at ang mga sumunod pang nangyari sa gitna ng kanyang pagkalito at takot. Paano niya sasabihin ito sa kanyang mga magulang? Si Mang Cardo, ang kanyang ama, na kahit mahirap ay itinaguyod sila sa desente at marangal na paraan. Si Aling Nena, ang kanyang ina, na laging ipinagmamalaki ang kanyang pagiging mabuting anak. Hindi. Hindi niya kaya. Masisira ang puso nila. Ilang araw at gabi siyang hindi makatulog ng maayos. Ang bawat umaga ay isang pakikibaka para itago ang kanyang pagkahilo at pagduduwal. Ang bawat gabi ay isang impyerno ng pag-isip. Ano ang gagawin niya? Sa huli, alam niyang isa lang ang dapat gawin. Kailangan niyang harapin ang lalaking responsable dito. Kahit gaano pa ito nakakahiya. Kahit gaano pa ito nakakatakot. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Isang hapon, suot ang kanyang pinakamaayos na damit, nagpunta siya sa klinika ni Marco de Leon. Ang puso niya ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib sa bawat hakbang. Nang makarating siya, sinabi niya sa sekretarya na may appointment siya. Isang personal na bagay daw. Nang sa wakas ay pinapasok na siya sa opisina, ang amoy ng alak at paghati ng gabing iyon ay tila bumalik. Nakaupo si Marco de Leon sa kanyang mesa, nakasuot ng puting Amerikana, mukhang propesyonal at malayong malayo sa lalaking lasing at wasak na nakita niya. Nang mag-angat ito ng tingin at makita siya, ang propesyonal na ngiti nito ay biglang naglaho. Tumayo ito, ang mukha ay nagpapakita ng gulat at bahagyang inis. Ikaw, sabi nito sa mahinang boses. Anong ginagawa mo dito? Naramdaman ni Ara na nanghina ang kanyang mga tuhod, pero pinilit niyang tumayo ng tuwid. De Leon, simula niya, nanginginig ang boses. Kailangan po nating mag-usap.
Akala ko ba malinaw na ang lahat, putol nito sa kanya, ang boses ay malamig. Sinabi ko na sa'yo na kalimutan mo na ang nangyari. Kung pera ang kailangan mo Hindi po pera ang kailangan ko, mabilis na sagot ni Ara, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hiya at galit. Hindi po ako nandito para maningil sa nangyari. Huminga siya ng malalim at sa isang bulong na halos hindi marinig, sinabi niya ang mga salitang babago sa kanilang buhay magpakailanman. Buntis po ako. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa buong opisina. Ang mukha ni Marco ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon, gulat, pagkalito, at sa huli, isang malamig na hinala. Tiningnan niya si Ara mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri kung nagsasabi ito ng totoo. Ano nung sinabi mo? Tanong niya, ang boses ay matigas. Buntis po ako, doktor, ulit ni Ara, mas malakas na ngayon, habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. At ikaw po ang ama. Isang mapaklang tawa ang kumawala mula sa bibig ni Marco. Isang tawa na walang bahid ng saya. Ako? Paano ka nakakasiguro? Isang gabi lang iyon at pareho tayong. Wala pa po akong nagiging nobyo kahit kailan, putol ni Ara, ang boses ay nanginginig na sa sama ng loob. Hindi po ako ganoong klaseng babae. Alam kong pagkakamali ang nangyari, pero hindi ko po kasalanan iyon. Pagkakamali. O baka naman plano, akusa ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Baka naman alam mong lasing ako at sinamantala mo ang sitwasyon. Madaling sabihin na ako ang ama para makakuha ka ng pera sa isang doktor, hindi ba? Ang mga salitang iyon ay parang sampal kay Ara. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Sunod-sunod itong pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng lakas ng loob na inipon niya ay biglang naglaho, napalitan ng matinding sakit. Hindi po totoo yan, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi niyo po ako kilala. Ang gusto ko lang ay malaman mo na may responsibilidad ka. Hindi ako humihingi ng kahit ano para sa sarili ko, pero para sa magiging anak ko Nakita ni Marco ang mga luha ni Ara, ang kanyang itsurang kaawa-awa. May isang maliit na bahagi sa kanya na nakaramdam ng awa, pero mas nangingibabaw ang galit at ang pakiramdam na siya ay naisahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Ma? Kailangan nating mag-usap. Pumunta ka dito sa klinika. Ngayon na. Ang sumunod na mga oras ay parang isang masamang panaginip para kay Ara. Dumating ang ina ni Marco, isang babaeng mukhang strikto at elegante na nakasuot ng mamahaling damit, si Donna Elvira de Leon. Sumunod din ang kanyang mga magulang, si Mang Cardo at Aling Nena, na ipinatawag din niya. Ang tagpuan, ang mansyon ng mga de Leon. Isang lugar na sa panaginip lang napupuntahan ni Ara. Nakatayo ang kanyang pamilya sa isang gilid ng malawak na sala, mukhang nahihiya at nawawala sa lugar. Sa kabilang panig, nakaupo si Donna Elvira na parang reyna sa kanyang trono, at si Marco na nakatayo sa tabi nito, hindi man lang tumitingin sa direksyon ni Ara. Si Donna Elvira ang bumasag sa katahimikan. Walang emosyon. Malamig. Hindi ko na patatagalin pa ito, sabi niya, ang tingin ay nakatuon kay Mang Cardo. Ang anak ko ay nagkamali. At ang isang de Leon ay hindi tumatakbo sa kanyang responsibilidad. Para maiwasan ang anumang eskandalo at para sa kapakanan ng bata, may isang solusyon lang. Huminga siya ng malalim. Magpapakasal sila. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon. Napahawak si Aling Nena sa braso ni Ara, habang si Mang Cardo naman ay napatingin sa kanyang anak, ang mukha ay puno ng halo-halong galit at awa. Walang nagtanong kay Ara kung ano ang gusto niya. Walang nagtanong kay Marco. Ang desisyon ay ginawa na para sa kanila. Gabi na nang matapos ang lahat. Ang kasal ay itinakda sa susunod na linggo. Isang simpleng civil wedding lang para matapos na agad. Nang paalis na sila, naiwan si Ara at Marco sa may pintuan habang nag-uusap pa ang kanilang mga magulang. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, muling nagsalita si Marco, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Pakakasalan kita para sa bata. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay malamig na parang yelo. Pero tandaan mo, Ara, ito ay responsibilidad lang. Huwag kang aasa ng pagmamahal mula sa akin. Pagkatapos ay tumalikod na ito at pumasok sa loob ng malaking bahay. Iniwan si Ara na nakatayo sa labas, yakap ang sarili sa gitna ng malamig na gabi, habang ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang puso. Ang kasal ay mabilis at walang seremonya.
Isang hukom, ilang pirma sa papel at iyon na. Siya na si Gilrea Ara Santos de Leon. Isang pangalan na parang hindi angkop sa kanya, isang damit na hiniram lang, isang singsing na malamig sa kanyang daliri. Ang paglipat niya sa mansyon ng mga de Leon ay mas mahirap pa. Mula sa maliit ngunit masayang bahay nila sa Caloocan, napunta siya sa isang palasyo na puno ng katahimikan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila umietso, isang paalala na hindi siya kabilang dito. Ang kwartong ibinigay sa kanya ay mas malaki pa sa buong bahay nila. May sarili itong banyo na gawa sa marmol at isang walk-in closet na puno ng mga damit na hindi niya kailanman isusuot. Pero sa kabila ng lahat ng karangyaan, pakiramdam ni Ara ay para siyang nasa isang ginintuang hawla. Si Marco, ang kanyang asawa, ay halos hindi niya nakikita. Maaga itong umaalis para sa ospital at gabi na kung umuwi. Kapag nagkikita sila, para lang silang dalawang estranghero na nagkasalubong sa pasilyo. Walang imikan. Walang tinginan. Isang beses, sinubukan niyang ngitian ito, pero isang malamig na tango lang ang isinukli nito bago pumasok sa sarili nitong silid, isang silid sa kabilang dulo ng hallway. Hiwalay sila ng kwarto. Iyon ang unang patakaran na sinabi nito sa kanya. Para daw may privacy sila. Para kay Ara, iyon ay isang malinaw na mensahe, manatili kang malayo sa akin. Ang mas nagpapahirap sa kanyang sitwasyon ay ang ina ni Marco, si Donna Elvira. Hindi ito hayagang masama sa kanya, pero nararamdaman ni Ara ang pagiging kritikal nito sa bawat kilos niya. Mula sa paraan ng kanyang pananamit hanggang sa paraan ng paghawak niya ng kubyertos. Ang unang hapunan nila bilang isang pamilya, ang pinakamasaklap. Nakaupo sila sa isang mahabang mesa na puno ng pagkain na hindi niya alam kung ano ang tawag. Ang katahimikan ay nakakabingi, tanging ang tunog lang ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Ara, biglang sabi ni Donna Elvira, bumasag sa katahimikan. Nabanggit sa akin ni Marco na ang pamilya niyo ay taga Caloocan. Hindi ba't medyo magulo doon? Napatigil si Ara sa pagsubo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mukha. Opo, pero sanay na po kami. Mababait naman po ang mga kapitbahay namin. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ng matanda. I see. Siguradong malaki ang adjustment mo dito sa Quezon City. Everything here is more refined. Kailangan mong masanay. Lalo na't magiging ina ka na sa isang de Leon. Ang bawat salita ay may dalang patutsada. Naramdaman ni Ara na lumiliit siya sa kanyang upuan. Tinignan niya si Marco, umaasa ng kahit anong tulong, pero ito ay nakatingin lang sa kanyang plato, na para bang wala itong narinig. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Isang estranghero sa sarili niyang bagong tahanan. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa sala, may biglang pumasok sa pinto. Isang babaeng napakaganda, balingkinitan ang katawan, suot ang isang pulang bestida na sumisigaw ng kayamanan. Ang mukha nito ay pamilyar. Nakita na niya ito sa basag na picture frame sa opisina ni Marco. Si Katrina Alcaraz. Naglakad dito papasok na para bang pag-aari nito ang bahay. Hindi nito pinansin si Ara. Dumiretso ito sa hagdanan pero bago pa man ito makaakyat, bumaba na si Marco, mukhang gulat at inis. Katrina. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco, ang boses ay mahigpit. Ngumiti si Katrina, isang ngiting matamis pero may lason. Marco, baby. I miss you. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Tapos na tayo, Katrina, mariing sabi ni Marco. Doon lang tila napansin ni Katrina si Ara na nakaupo sa sofa. Tiningnan niya si Ara mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. Oh, so this is her, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng pang-aasar. Lumapit ito kay Ara. Ang swerteng janitress. Tell me, anong ginawa mo? Ginamitan mo ba siya ng gayuma? Hindi nakasagot si Ara. Napatayo siya, nanginginig. Huwag mo siyang bastusin, Katrina, saway ni Marco, hinawakan ang braso ni Katrina para pigilan ito. Pero hindi nagpatinag si Katrina. Itinulak nito si Marco palayo at hinarap si Ara, ang mga mata ay nag-apoy. Makinig ka sa akin, probinsyana, sabi ni Katrina, ang bawat salita ay parang patalim. Huwag kang masyadong umasa. Papel lang ang nag-ugnay sa inyo. Ako? Ako ang mahal niya. Itong bata sa tiyan mo, tumingin ito sa tiyan ni Ara na hindi pa gaanong halata, isa lang yang maswerteng aksidente.
Katrina, tama na, sigaw ni Marco, at sa pagkakataong ito ay hinila na niya ito palayo kay Ara. Umalis ka na. Now. Ngumiti lang si Katrina habang kinakaladkad siya ni Marco palabas. Bago tuluyang isara ang pinto, sumigaw pa ito, hindi pa tayo tapos, Marco. Tandaan mo, ako ang mahal mo. Ako lang. Nang maisara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa sala. Naiwan si Ara na nakatayo, nanginginig, habang si Marco ay nakasandal sa pinto, ang mga kamay ay nasa kanyang buhok, mukhang pagod at gulong-gulo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Pero saan siya pupunta? Hindi nagsalita si Marco. Hindi rin ito humingi ng tawad para sa nangyari. Tinalikuran lang siya nito at umakyat sa hagdanan, iniwan siyang mag-isa sa malawak at malamig na sala, kasama ang mga masasakit na salitang paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Papel lang ang nag-ugnay sa inyo. Ako ang mahal niya. Isang maswerteng aksidente. Gabi na. Hindi bumaba si Marco para maghapunan. Nagkulong lang ito sa silid nito. Si Donna Elvira naman ay wala, may dinaluhang party. Kaya si Ara mag-isang kumain sa mahabang mesa. Ang bawat subo niya ay parang walang lasa. Ang bawat tunog sa loob ng bahay ay tila nagpapatingkad sa kanyang kalungkutan at pag-iisa. Pagkatapos kumain, umakyat siya sa kanyang silid. Ang malambot na kama ay hindi nagbigay ng ginhawa. Nahiga siya, nakatingin sa kisame, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa gilid ng kanyang mga mata. Ito na ba ang buhay niya ngayon? Isang asawa sa pangalan lamang. Isang ina sa isang batang hindi pa isinisilang. Isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Hindi niya namalayan na nakatulugan na pala niya ang pag-iyak. Nagising siya sa gitna ng gabi dahil sa uhaw. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig sa kusina. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, narinig niya ang isang boses. Boses ni Marco. Galing ito sa study room na bahagyang nakabukas ang pinto. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya sinasadya, pero narinig niya ang usapan nito sa telepono. Hindi ko na alam ang gagawin ko, pare, sabi ni Marco sa kausap nito sa kabilang linya, ang boses ay puno ng peghati. Kasal na ako. Pero hindi ito ang buhay na gusto ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Parang impyerno ang buhay ko, pagpapatuloy ni Marco, at ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Ara. Nakulong ako sa isang kasal na hindi ko ginusto, sa isang babaeng hindi ko naman kilala. Araw-araw, paggising ko, ito ang bangungot ko. Napahawak si Ara sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa kanyang kwarto, ang puso ay durog na durog. Isang bangungot. Iyon pala ang tingin nito sa kanya. Isang bangungot na kailangan nitong harapin araw-araw. Isang bangungot. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Marco ang mga salitang binitawan niya sa telepono kagabi. Hindi niya alam kung narinig iyon ni Ara, pero mula kaninang umaga, tila mas naging mailap ito sa kanya. Mas tahimik. Mas malayo. Hindi niya dapat maramdaman, pero may bahagyang kirot ng konsensya siyang naramdaman. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Totoo naman, hindi ba? Ang buong sitwasyong ito ay isang bangungot. Isang responsibilidad na hindi niya pinili. Gabi na. Muli, nagkulong siya sa kanyang study, nagpapanggap na abala sa mga papeles mula sa ospital. Ito ang naging kanlungan niya, isang paraan para iwasan ang malaking bahay, ang malalamig na pasilyo, at ang babaeng nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Kalagitnaan na ng gabi nang may marinig siyang isang mahinang katok sa pinto. Napakunot ang kanyang noo. Sino yan? Isang mahinang boses ang sumagot. Si Ara po. Napabuntong hininga si Marco. Ano na naman kaya ito? Pasok, sabi niya nang walang gana. Dahan-dahang bumukas ang pinto at sumilip si Ara, ang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Nakasuot ito ng isang lumang shirt at pajama. Ang itsura nito ay simple, halos parang bata. Sorry po sa abala, doktor, sabi nito, ang mga kamay ay pinaglalaruan ang laylayan ng damit. Alam ko pong gabi na, pero... Pero ano, tanong ni Marco, hindi itinatago ang pagkainip sa kanyang boses. Napayuko ito. Nahihiya po akong sabihin pero naglilihi po yata ako. Natahimik si Marco.
Paglilihi. Nga pala. Buntis ang babaeng ito. Buntis sa anak niya. Gusto ko po sana kung okay lang ng kwek-kwek, sabi nito sa isang bulong, na para bang isang malaking krimen ang hinihiling. Napatingin si Marco sa orasan. Halos maghahating gabi na. Kwek-kwek. Sa ganitong oras. Napailing siya. Seryoso ka? Alam mo ba kung anong oras na? Matulog ka na lang. Bukas na yan. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Ara. Ang pagkadismaya sa mukha nito. Ay, sige po. Pasensya na po ulit sa abala. Tumalikod na ito at dahan-dahang isinara ang pinto. Naiwan si Marco na nakatitig sa saradong pinto. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang sinabi ng kanyang propesor noon sa med school tungkol sa mga buntis at ang kahalagahan ng kanilang mga cravings. Naalala niya ang itsura ni Ara, pagod, nahihiya at nag-iisa. Napamura siya sa kanyang isip. Buwisit. Tumayo siya, kinuha ang susi ng kotse sa mesa at sinuot ang isang jacket. Binuksan niya ang pinto ng study at nakita niya si Ara na malapit nang pumasok sa kanyang kwarto. Hoy, tawag niya. Lumingon ito, gulat. Tara na, sabi ni Marco, nauna nang maglakad pababa ng hagdan. Hanapin natin yang kwek-kwek mo. Hindi makapaniwala si Ara, pero sumunod na lang ito. Ang biyahe nila ay binalot ng katahimikan. Pero hindi ito ang karaniwang mabigat na katahimikan. May kakaiba. Habang nagmamaneho si Marco sa mga kalsada ng gabi, pasulyap-sulyap siya kay Ara. Tahimik lang itong nakatingin sa labas ng bintana. Sa wakas, nakakita sila ng isang maliit na stall sa gilid ng kalsada na bukas pa. Bumaba si Marco at bumili ng 2 stick ng kwek-kwek at isang bot ng tubig. Pagbalik niya sa kotse, iniabot niya ito kay Ara. Yay! Salamat po, sabi nito, ang mga mata ay tila nagningning. Umupo sila doon, sa loob ng nakaparadang kotse, habang kinakain ni Ara ang kwek-kwek. Pinanood siya ni Marco. Ang simpleng saya sa mukha nito habang isinasawsaw ang orange na bola sa suka ay nakakahawa. Gusto niyo po, alok nito, iniabot ang isang stick sa kanya. Umiling siya. Pero bigla, isang ngiti ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang maliit, hindi sinasadyang ngiti. Ang unang totoong ngiti niya sa loob ng ilang linggo. Napansin yun ni Ara. Ngumiti rin ito pabalik. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng ilaw ng poste, hindi sila si Is de Leon at ang janitress. Hindi sila ang mag-asawang napilitan lang. Sila ay 2 taong naghahati sa isang sandali ng katahimikan. Salamat po talaga dito, Sir Marco, sabi ni Ara nang matapos kumain. Marco na lang, sabi niya, hindi alam kung bakit niya yon sinabi. Asawa mo ako. Ang salitang asawa ay parang kakaiba sa kanyang dila. Pero hindi na ito kasing pait ng dati. Pag-uwi nila, ang sandaling iyon ay natapos. Bumalik sila sa malaking bahay, sa kanilang magkahiwalay na mundo. Pumasok si Marco sa kanyang silid, pero ang imahe ng simpleng ngiti ni Ara ay hindi maalis sa kanyang isip. Nahiga siya sa kama, gulong-gulo. Ano tong nararamdaman niya? Impossible. Hindi maaari. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa tabi ng kama. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula kay Katrina. Hindi text. Isang litrato. Ang litrato nila sa beach, masayang-masaya, yakap niya ito mula sa likod habang papalubog ang araw. Biglang sumikip ang dibdib ni Marco. Sunod, isa pang litrato. Ang graduation niya sa med school, si Katrina ay nakahalik sa kanyang pisngi. Sunod, isa pa. Ang kanilang anniversary dinner, nakangiti sila sa kamera. Isang pambobomba ng mga alaala. Isang paalala ng pag-ibig na nawala ng sakit ng kataksilan. Ang munting kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na galit at pighati. Napasabunot siya sa kanyang buhok, gulong-gulo. Sino ba ang niloloko niya? Si Katrina ang mahal niya. Ang lahat ng ito, ang kasal, si Ara, ay isang malaking pagkakamali. Habang nakatitig siya sa huling litrato, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag. Ang pangalan sa screen ay parang lason na muling kumalat sa kanyang sistema. Katrina Alcaraz calling. Nakatitig lang siya dito, ang hinlalaki ay nagbabantang pindutin ang end call. Pero ang isang bahagi niya, ang parte na nasasaktan at nangungulila, ay hindi niya mapigilan.
Sinagot niya ang tawag. Marco. Ang boses sa kabilang linya ay basag at nanginginig. Boses ng isang taong umiiyak. Hindi siya nagsalita. Marco, please, alam kong galit ka, pagpapatuloy nito sa pagitan ng mga hikbi. Pero kailangan ko ng tulong mo. Please, Marco. Ano na naman to, Katrina, malamig niyang sagot, kahit ang puso niya ay nagsisimula ng bumilis ang tibok. Tapos na tayo. Alam ko. Alam ko, pero please. May nangyari. Kailangan kita. Ang boses nito ay nagiging desperado. Napapikit si Marco. Ang imahe ni Ara na simple at payapang kumakain ng kwek-kwek ay biglang sumagi sa isip niya, pero mabilis itong natabunan ng mga alaala ng maraming taon nila ni Katrina. Ang sakit, ang pagmamahal, ang lahat ng pinagsamahan nila. Nasaan ka? Tanong niya at kinamuhian niya ang sarili niya sa pagtatanong nito. Nasa kalsada ako malapit sa ospital, humihikbing sagot ni Katrina. Marco, tulungan mo ako. Naaksidente ako malapit sa ospital. Isang iglap, ang lahat ng pag-aalinlangan ni Marco ay naglaho. Aksidente. Si Katrina. Malapit sa ospital niya. Ang pagiging doktor niya at ang natitirang pagmamahal niya para dito ay nagsanib. Wala sa sariling tumalon siya mula sa kama, sinuot ang unang sapatos na nakita niya, at kinuha ang susi ng kotse. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang makarating kay Katrina. Mabilis siyang lumabas ng kwarto, ang mga hakbang niya ay mabibigat at nagmamadali. Sa pagmamadali niya, hindi niya napansin ang isang anino sa dulo ng madilim na pasilyo, si Ara, nakalalabas lang ng kanyang silid, ang mukha ay puno ng pag-aalala matapos marinig ang kanyang nagmamadaling mga yapak. Napatakbo si Marco pababa ng hagdanan, binuksan ang pinto, at nawala sa dilim ng gabi, iniwan ang bahay na puno ng katahimikan at isang asawang nakatingin sa kawalan, ang puso ay unti-unting pinupuno ng masamang kutob. Isang masamang kutob. Iyon ang naramdaman ni Ara habang nakatingin sa pintong isinara ni Marco. Ang pagmamadali nito, ang takot sa bawat yapak, ang pangalan ni Katrina na narinig niyang binanggit nito sa telepono bago umalis, lahat ay nagsasama-sama para bumuo ng isang malaking katanungan sa kanyang isip. Hindi siya mapakali. Pabalik-balik siya sa kanyang kwarto. Aksidente. Totoo kaya? O isa na namang drama ni Katrina? Ang bahagi niya na nakaranas ng kabaitan ni Marco kanina lang, ang lalaking naghanap ng kwek-kwek para sa kanya sa gitna ng gabi, ay nag-aalala. Baka kung ano na ang nangyari. Baka kailangan ito ng tulong. Pero ang bahagi niya na nakarinig ng mga salita nitong isang bangungot ay nagdududa. Sa huli, nanaig ang pag-aalala. Hindi niya kayang manatili lang sa bahay at maghintay. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Mabilis siyang nagbihis, kumuha ng pera sa kanyang pitaka, at nagmamadaling lumabas para humanap ng taxi. Sa Air Lucas po, Manong. Pakibilisan lang po, sabi niya sa driver, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Habang nasa biyahe, ang isip niya ay lumilipad. Paano kung totoo ang aksidente? Paano kung malubha si Katrina? Paano kung bumalik si Marco dito? Ang damdamin ni Marco para kay Katrina ay malinaw pa sa sikat ng araw. Isang aksidente ay sapat na para muling pagbuklurin sila. Nang makarating siya sa ospital, halos takbuhin na niya ang entrance ng emergency room. Nagpalingalinga siya, hinahanap ang pamilyar na mukha ni Marco. At nakita niya ito. Hindi ito abala sa isang pasyente. Hindi ito nakikipag-usap sa ibang doktor. Nakatayo ito malapit sa lobby, at mahigpit na niyayakap ang isang babae. Isang babae na nakasuot ng pulang bestida. Si Katrina. Napahinto si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Walang galos si Katrina. Walang bahid ng dugo. Perpekto ang ayos ng buhok nito at ang mamahaling damit. Ang tanging pinsala lang na nakikita ni Ara ay ang ilang peking luha sa mga pisngi nito habang nakasubsob ang mukha sa dibdib ni Marco. Isang kasinungalingan. Isang malaking, nakakadiring kasinungalingan. At si Marco naniwala ito. Niyayakap nito si Katrina na parabang ito ang pinakamahalagang tao sa mundo, habang siya, ang totoong asawa nito, ang nagdadala ng anak nito, ay nakatayo sa malayo, parang isang hangal. Ang kwek-kwek. Ang munting ngiti. Ang salitang inasawa. Lahat ay parang isang panloloko. Isang bagay ang nagbago sa loob ni Ara sa sandaling iyon.
Ang karaniwang lungkot at takot ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na bago, isang bagay na mainit at malakas. Galit. Hindi na siya ang Ara na laging nakayuko. Hindi na siya ang Ara na tumatanggap na lang ng lahat. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay may bigat, may determinasyon. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa dalawang magkayakap. Narinig niya ang mahinang pag-uusap nila. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo, bulong ni Marco. Natakot ako, Marco, buti na lang dumating ka, sagot ni Katrina, lalong isiniksik ang sarili dito. Nang nasa likuran na nila si Ara, huminto siya. Huminga siya ng malalim, at sa isang boses na hindi niya alam na kaya niyang gawin, isang boses na malamig, matatag, at walang bahid ng panginginig, siya ay nagsalita. Tapos na ba ang drama ninyo? Parang kuryenteng dumaloy sa katawan ni Marco nang marinig ang boses na yon. Dahan-dahan siyang lumingon, habang si Katrina ay kumalas sa pagkakayakap, ang mukha ay puno ng pagkukunwaring gulat. Nakatayo si Ara doon, ang postura ay tuwid, ang mga mata ay hindi umiiwas. Hindi ito ang babaeng laging nahihiya. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay isang estranghero, isang babaeng may apoy sa mga mata. Ara? Anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ni Marco, halatang hindi alam ang gagawin. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Ako dapat ang magtanong niyan. Akala ko ba may naaksidente? Mukhang maayos pa sa akin ang babaeng to, baka yung sapatos niya lang ang naaksidente. How dare you, sigaw ni Katrina, bumalik sa kanyang pagiging palaban. Sino ka para magsalita ng ganyan? Asawa ka lang sa papel. At ikaw? Ano ka? Isang sinungaling na gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya, ganti ni Ara, ang boses ay hindi nagpatinad. Alam mo, nakakaawa ka. Kung kailangan mong magsinungaling na naaksidente ka para lang mapansin ng isang lalaki, siguro nga hindi ka niya talaga mahal. Ara, tama na, saway ni Marco, lumapit kay Ara na para bang gusto itong awatin. Pero umiwas si Ara. Tinignan niya si Marco, ang kanyang asawa, at ang lahat ng sakit at pagkadismaya ay bumalik. At ikaw, Marco? Ganyan ka ba talaga kabilis maniwala? Isang tawag lang, isang iyak lang, tumakbo ka na agad? Nakalimutan mo na ba na may asawa kang naghihintay sa bahay? O baka naman ako talaga ang nakalimutan mo? Ang mga salita niya ay tumama kay Marco na parang mga bala. Napayuko ito, walang maisagot. Ang lobby ng ospital ay nagsisimula ng mapuno ng mga usisero, ang mga tao ay nagbubulungan habang pinapanood ang eskandalo. Hindi mo naintindihan, mahinang sabi ni Marco. Ano ang hindi ko naintindihan? Tanong ni Ara, ang boses ay tumaas na. Na mahal mo pa rin siya. Na ako at itong anak mo ay isa lang responsibilidad. Malinaw na malinaw sa akin yon, Marco. Hindi mo na kailangang ipamukha pa. Anong eskandalo ito? Isang boses na pamilyar, malamig, at may otoridad ang pumutol sa kanilang lahat. Sabay-sabay silang lumingon sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo doon, malapit sa entrance, si Donna Elvira de Leon. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa eksenang nasa harap niya, ang kanyang anak, ang manugang nito, at ang babaeng sumira sa reputasyon nila noon. Siya pala ang importanteng bisita na kailangang puntahan ni Marco. Hindi isang aksidente. Isang kasinungalingan na pati ang ina niya ay kasabwat. Ngunit ang galit ni Donna Elvira ay hindi nakatuon kay Katrina o sa sarili niyang anak. Ang kanyang nanlilisik na mga mata ay nakapako sa isang tao. Kay Ara. Naglakad ito palapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito sa harap ni Ara, tiningnan siya mula ulo hanggang paa na para bang isa itong basura. Ano na eskandalo ito, Ara? Ulit ni Donna Elvira, ang boses ay mababa ngunit puno ng pagbabanta. Nasa ospital tayo ng mga De Leon. Nag-iingat tayo ng pangalan dito. Wala ka na bang natitirang hiya sa katawan mo para gumawa ng ganitong eksena sa publiko? Napatulala si Ara. Hindi ito ang inaasahan niya. Sa lahat ng tao, ang biyenan niya, ang dapat sanang kakampi niya, ay siya pa ang sinisisi. Siya, na biktima ng panloloko, ang pinagmumukhang masama. Ang biyahe pa uwi ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Marco. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig sa loob ng mamahaling kotse ay ang tahimik na ugong ng makina at ang mabibigat na paghinga. Sa tabi niya, ang kanyang ina, si Donna Elvira,
ay nakatingin lang ng diretsyo sa daan, ang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Sa likod, nakaupo si Ara, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, na para bang ang mga ilaw ng syudad ay mas interesante kaysa sa impyernong kinasasadlakan nilang tatlo. Pero ang katahimikan ni Ara ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Hindi ito ang katahimikan ng isang taong natalo. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Sa wakas, naintindihan na ni Marco ang lahat. Ang tawag. Ang peking aksidente. Ang pagdating ng kanyang ina. Isang plano. Isang bitag na hindi para sa kanya, kundi para kay Ara. At siya, na parang isang tanga, ay nagpagamit. Ipinahiya niya ang sarili niyang asawa sa harap ng maraming tao para lang pagbigyan ang kasinungalingan ng isang babaeng minsan na siyang niloko. Ang mga salita ni Ara sa ospital ay paulit-ulit na tumatagos sa kanyang puso. Ganyan ka ba talaga kabilis maniwala? Pagdating nila sa mansyon, si Donna Elvira ang unang bumaba. Bago ito pumasok, hinarap nito si Marco. Ayusin mo ang gulo mo, Marco. Hindi ko hahayaang sirain ng isang walang modong babae ang pangalan ng pamilya natin. Pagkatapos ay tinalikuran na sila nito. Naiwan si Marco at Ara sa labas. Naglakas loob siyang magsalita. Ara, I'm sorry. Hindi ko alam. Huwag na, Marco, putol nito sa kanya, ang boses ay pagod at walang emosyon. Hindi man lang siya nito tiningnan. Naglakad na ito papasok ng bahay. Sinundan niya ito. Ang bawat hakbang ni Ara paakyat ng hagdanan ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Pumasok ito sa silid nito at isinara ang pinto. Naiwan siyang nakatayo sa pasilyo, hindi alam ang gagawin. Gusto niyang kumatok. Gusto niyang magpaliwanag. Pero ano ang sasabihin niya? Na nagsisisi siya? Na isa siyang hangal? Walang salita ang makakapag-ayos sa pinsalang nagawa niya. Makalipas ang halos isang oras, lumabas si Ara mula sa silid. Bitbit nito ang isang maliit na bag, ang parehong bag na dala nito noong una itong dumating sa bahay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Saan ka pupunta? Huminto si Ara at sa wakas ay tiningnan siya. Ang apoy sa mga mata nito kanina ay wala na. Ang natira na lang ay isang malalim at nakakalunod na kalmaduhan. Uwi na ako, simpleng sagot nito. Hindi. Hindi ka pwedeng umalis, sabi ni Marco, humarang sa daan nito. Asawa kita. Dito ang bahay mo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ara. Bahay? Marco, kailanman ay hindi naging bahay ang lugar na ito para sa akin. Isa itong hawla. At ayoko nang maging bilanggo dito. Pero ang batay. Ang bata, sabi ni Ara, hinaplos ang kanyang tiyan. Kaya nga ako alis. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng asawa, Marco. Ang kailangan ng anak ko ay isang ina na may respeto sa sarili. At hindi ko yon mahahanap kung mananatili ako dito, kung hahayaan kong tapak-tapakan mo ako at ng pamilya mo. Walang maisagot si Marco. Ang bawat salita nito ay totoo. Sana balang araw, maintindihan mo, pagpapatuloy ni Ara. Hindi ito dahil sa galit. Ito ay para sa akin at para sa kanya. Lumakad na ito, nilagpasan siya na para bang isa lang siyang poste. Wala siyang nagawa kundi ang panoorin ito habang bumababa ng hagdanan. Ang tunog ng mga yapak nito palayo ay parang isang hatol. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng malaking pinto sa ibaba. At pagkatapos katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ang malawak na bahay ay biglang parang naging isang malaking, walang lamang kabaong. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay mas matindi pa kaysa noong iwan siya ni Katrina. Dahil ngayon, alam niyang kasalanan niya ang lahat. Napaupo siya sa sahig ng pasilyo, sinasabunutan ang sarili. Ano ang nagawa niya? Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo doon. Nang sa wakas ay tumayo siya, pumasok siya sa silid na iniwan ni Ara. Maayos ang lahat, malinis, na para bang walang nakatira doon. Maliban sa isang bagay. Sa ibabaw ng kama, may isang peres ng sinulid at knitting needles. At sa tabi nito, isang maliit, hindi pa tapos na sapatos na gawa sa sinulid na kulay dilaw. Isang baby booty. Dahan-dahang lumapit si Marco. Kinuha niya ang maliit na sapatos. Napakaliit nito, kasya lang sa kanyang palad. Magulo pa ang pagkakagawa, may mga bahaging hindi pantay, halatang gawa ng isang baguhan.
Pero habang hawak niya ito, isang imahe ang biglang nabuo sa kanyang isip. Si Ara, nakaupo sa kama, tahimik na naggugansilyo, sinusubukang gumawa ng isang bagay para sa kanilang anak. Para sa anak nila. Isang bagay na mainit ang biglang dumaloy sa kanyang mga mata. Luha. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya. Ang mga luhang hindi niya iniyak para kay Katrina, ngayon ay malayang bumabagsak para sa babaeng kusa niyang sinaktan at pinalayas. Pinakawalan niya ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya nang hindi man lang niya namamalayan. Hindi lang ang asawa niya ang nawala. Hindi lang ang ina ng kanyang anak. Ang nawala ay ang kanyang tahanan. Ang kapayapaan na nagsimula ng mamuo sa puso niya na siya mismo ang sumira. Ang pakiramdam ng pagkawala ay mas malala pa sa libo-libong beses kaysa sa sakit na idinulot ni Katrina. Dahil ang sakit na ito, siya ang may gawa. Hawak-hawak ang maliit na sapatos na sinulid, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang galit, ang pride, ang sakit ng nakaraan, lahat ay nawala. Ang natira na lang ay isang malalim, nakakawasak na pagsisisi. Doon, sa gitna ng katahimikan ng iniwang silid, sa wakas ay naintindihan niya. Hindi si Ara ang bangungot. Siya. Siya ang bangungot sa buhay nito. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya. Niyakap niya ang maliit na sapatos na parang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hindi niya namalayan na sumisigaw na pala siya sa kawalan, isang sigaw na puno ng sakit at pag-aasam na sana'y maibabalik pa niya ang oras. Ngunit huli na ang lahat. Bigla siyang napatayo. Hindi. Hindi pa pwedeng maging huli ang lahat. Kinuha niya ang kanyang susi. Ang kanyang wallet. Ang maliit na sapatos ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang hanapin si Ara. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang pamilya, ang pamilya ngayon niya lang natutunang mahalin. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay, walang pakialam sa gulat na tingin ng kanyang ina na nasalubong niya sa sala. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito sa dilim ng gabi. Walang direksyon. Walang plano. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang hanapin si Ara. Kahit saan pa man ito magtago. Kahit gaano pa katagal. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, naging malinaw sa kanya ang lahat. Hindi na ito tungkol sa responsibilidad. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Lumipas ang 2 araw. 2 araw na parang impyerno para kay Marco. Hindi siya pumasok sa ospital. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ng kanyang ina. Ang tanging ginawa niya ay ang magmaneho, paikot-ikot sa buong Metro Manila, umaasang sa isang milagro ay makikita niya si Ara. Pinuntahan niya ang lahat ng posibleng lugar na alam niyang maaaring puntahan nito, pero wala. Si Ara ay parang bulang naglaho. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Mukha na siyang hindi tao. Magulo ang buhok, may balbas, at ang mga mata ay namumula sa puyat at pag-iyak. Ang mamahalin niyang kotse ay naging kanyang pansamantalang tirahan. At sa passenger seat, laging nandoon ang hindi pa tapos na dilaw na baby booty, isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Sa 3 araw, alam niyang hindi na niya pwedeng ipagpatuloy ang ganito. May isang bagay pa siyang kailangang gawin bago niya muling harapin si Ara. Isang huling hibla mula sa nakaraan na kailangan niyang putulin. Tinext niya si Katrina. Magkita tayo. Sa coffee shop malapit sa ospital. Ngayon na. Ito na ang huli. Pagdating niya sa coffee shop, nandoon na si Katrina, mukhang nag-aalala. Nang makita siya nito, sinubukan nitong ngumiti. Marco, buti naman at Maupo ka, Katrina, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado, ngunit walang emosyon. Umupo siya sa tapat nito. Tapusin na natin to, simula niya. Ayoko nang marinig ang pangalan mo. Ayoko nang makita ang mukha mo. Ano man ang namagitan sa atin, tapos na. Matagal nang tapos. Ako lang ang tangang hindi agad iyon nakita. Pero Marco, mahal kita, sabi ni Katrina, ang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Umiling si Marco. Hindi, Katrina. Hindi mo ako mahal. Siguro minsan, pero ngayon, hindi na. May kailangan ka lang. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Katrina ang kanyang huling baraha. Umiyak ito. Marco, totoo ang sinabi ko. May problema kami. Malaki. Ang negosyo namin babagsak na.
Ikaw na lang ang pag-asa ko. Sa wakas, ang totoong dahilan. Hindi pag-ibig. Pera. Desperation. Nakaramdam si Marco ng awa pero hindi ito sapat para baguhin ang kanyang desisyon. I'm sorry to hear that, Katrina, sabi niya at tumayo na. Pero hindi ko problema yon. Ang problema ko ngayon ay kung paano ko ayusin ang buhay na sinira ko dahil sa iyo at sa sarili kong katangahan. Tinalikuran na niya ito, iniwan si Katrina na umiiyak sa gitna ng coffee shop. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Tapos na. Ang multo ng nakaraan ay sa wakas, malaya na. Ngayon, iisa na lang ang kanyang pupuntahan. Ang tanging lugar na dapat niyang pinuntahan noon pa. Nagmaneho siya papuntang Caloocan. Habang papalapit siya sa lugar na dati hinahamak niya, isang kaba ang kanyang naramdaman. Pumasok siya sa pamilyar ngunit makipot na eskinita at ipinarada ang kotse sa tapat ng isang maliit, simpleng bahay. Ang bahay ng mga Santos. Bumaba siya ng kotse. Huminga siya ng malalim, ang puso niya ay kumakabog na parang gustong kumawala. Naglakad siya papunta sa pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok pero nag-atubili siya. Paano kung palayasin siya? Paano kung ayaw na talaga siyang makita ni Ara? Sa huli, nag-ipon siya ng lakas ng loob at kumatok. 3 beses. Ang bumukas ng pinto ay si Mang Cardo. Nang makita nito kung sino siya, ang kaninang pagod na mukha nito ay biglang tumigas. Ang mga mata nito ay nag-apoy sa galit. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Humakbang ito palabas at hinarangan ang pinto. Wala ka nang babalikan dito. Lubayan mo na ang anak ko. Mang Cardo, please po, pakiusap ni Marco, ang boses ay nanginginig. Kailangan kong makausap si Ara. Magmamakaawa po ako. Makausap? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Pinaiyak mo ang anak ko. Ipinahiya mo siya, sigaw ni Mang Cardo, at nakita ni Marco na ang mga kamao nito ay mahigpit na nakakuyom. Alam ko po. Kasalanan ko po ang lahat, halos pasigaw na sabi ni Marco. Kaya po ako nandito para itama yon. Hayaan niyo lang po akong makita siya. Tay. Sino yan? Isang boses mula sa loob. Si Ara. Lumabas si Ara sa likod ng kanyang ama. Ang mukha niya ay payat, maputla, at bakas ang kalungkutan. Nang makita niya si Marco, ang kaunting kulay sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho. Napahawak siya sa braso ng kanyang ama. Ang makita siyang muli, kahit sa ganoong kalagayan, ay parang tubig sa isang taong nauuhaw para kay Marco. Hindi niya napigilan ang sarili. Ara, sabi niya, humakbang palapit, pero hinarangan siya ni Mang Cardo. Sinabi nang umalis ka na. Mang Cardo, pakiusap po. Hayaan mo na siya, tay, mahinang sabi ni Ara. Tumingin ito kay Marco, ang mga mata ay walang emosyon, na parang isang pader na hindi kayang tibagin. Ano nang kailangan mo, Marco? Ang tanong na yon, na sinabi sa malamig na paraan, ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan, lumuhod si Marco sa sementadong daan, sa harap ni Ara at ng kanyang ama. Wala na siyang pakialam sa dumi. Wala na siyang pakialam sa mga kapitbahay na nagsisimula ng magsilabas para manood. Ara, patawarin mo ako, sabi niya, ang mga luha ay nagsimula na namang dumaloy. Patawarin mo ako sa lahat. Isa akong gago. Tanga. Duwag. Ang lahat ng masasamang salita sa mundo, ako yon. Sinaktan kita. Ipinahiya kita. Hindi ko man lang nakita ang halaga mo hanggang sa nawala ka sa akin. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang dilaw na baby booty. Itinaas niya ito para makita ni Ara. Hindi ito tungkol sa responsibilidad, Ara. Hindi na. Nung nawala ka, doon ko lang naintindihan. Mahal kita. Napasinghap si Ara. Ang pader sa kanyang mga mata ay tila nagkaroon ng lamat. Mahal kita, ulit ni Marco, ang boses ay basag na sa pag-iyak. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro nung gabing kumain tayo ng kwek-kwek. O siguro nung una pa lang kitang nakita. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka at ang magiging anak natin. Please, Ara. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo akong patunayan sa iyo na nagbago na ako. Hayaan mo akong maging asawa mo, isang totoong asawa.
Hayaan mo akong maging ama sa anak natin. Tumingin siya kay Mang Cardo. Hayaan niyo po akong alagaan sila. Hinding-hindi ko na po sila sasaktan. Ipinapangako ko po. Nakatitig lang si Ara sa kanya, ang mga luha ay namumuo na rin sa kanyang mga mata. Si Mang Cardo naman ay tila lumambot ang ekspresyon, pero nanatiling nakaharang. Katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang mga hikbi ni Marco at ang bulungan ng mga tsismoso sa paligid. Bigla, napahawak si Ara sa kanyang tiyan. Isang matalas na sakit ang kanyang naramdaman. Napangiwi siya, ang mukha ay biglang namutla. Ara. Anak, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Aling Nena na kalalabas lang din ng bahay. Ang sakit ti. Bulong ni Ara, ang mga tuhod ay nagsimulang manghina. Ang sakit ng tiyan ko eh. Bago pa man siya bumagsak, mabilis na tumayo si Marco at sinalo siya. Ara, sigaw niya, puno ng takot. At sa ilalim ng kanyang palad, sa likod ng damit ni Ara, naramdaman niya ang isang bagay na mainit at basa. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Dugo. Napatingin si Marco sa sahig. May mga patak ng dugo sa semento. Diyos ko, sigaw ni Aling Nena, napahawak sa bibig. Nagpapanik si Marco, pero ang pagiging doktor niya ay nanaig. Binuhat niya si Ara. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon na. Si Mang Cardo, na kanina lang ay galit na galit, ngayon ay puno ng takot. Anong nangyayari sa anak ko? Hindi ko alam. Pero kailangan nating magmadali, sigaw ni Marco habang tumatakbo papunta sa kanyang kotse, buhat-buhat ang walang malay na si Ara. Habang isinasakay niya si Ara sa kotse, isang malakas na sigaw ng sakit ang kumawala mula sa bibig nito bago ito tuluyang nawalan ng ulirat. Nagdurugo siya. May nangyayaring masama sa bata. Premature labor. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Ara ay hindi isang tunog kundi isang amoy. Ang pamilyar na amoy ng ospital. Antiseptic. Malamig. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisam, puti ang mga dingding. Nakahiga siya sa isang kama na napapalibutan ng mga aparatong hindi niya maintindihan. Nang subukan niyang gumalaw, isang mahinang sakit ang kanyang naramdaman sa kanyang tiyan. At doon niya napansin. Ang bigat. Ang bigat sa kanyang tiyan ay wala na. Ang anak ko, bulong niya, ang boses ay tuyo at paos. Isang takot ang biglang gumapang sa kanyang puso. Nasaan ang anak ko? Nandito lang ako. Isang kamay ang marahang humawak sa kanya. Lumingon siya. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama si Marco. Ang mukha nito ay pagod, ang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim, pero ang mga matang iyon ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyon na hindi niya pa kailanman nakita, isang dalisay na pag-aalala at pagmamahal. Ang baby natin, Marco, okay lang ba siya? Tanong ni Ara, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo. Tumango si Marco, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Okay na okay siya. Malakas. Medyo maliit dahil premature, kaya nasa incubator pa siya. Pero ligtas siya, Ara. Ligtas kayong dalawa. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Ara. Napahikbi siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay ng mas mahigpit. 3 araw kang tulog. Hindi mo ako iniwan, Ara. Hindi mo kami iniwan. Sa loob ng 3 araw na yon, hindi umalis si Marco sa tabi niya. Siya ang nagbantay. Siya ang kumausap sa mga doktor. Siya ang nag-asikaso sa lahat. Ang mga nurse na pumapasok sa silid ay laging may ngiti sa labi, kinikilig sa dedikasyon ng asawa niya. Nang hapong iyon, may kumatok sa pinto. Pumasok ang kanyang mga magulang, si Mang Cardo at Aling Nena, na may dalang mga prutas. Sa likod nila, nag-aatubiling pumasok si Donna Elvira. Napatigil si Ara. Ang huling alaala niya sa biyenan niya ay ang mga masasakit na salitang binitawan nito sa ospital. Naglakad si Donna Elvira palapit sa kama. Ang mukha nito, na dati laging matigas, ay bakas ngayon ang pagsisisi. Ara, sabi nito sa mahinang boses. Kumusta ka na? Hindi nakasagot si Ara. Huminga ng malalim si Donna Elvira. Patawarin mo ako, Ija, sabi nito, at sa unang pagkakataon, narinig ni Ara na nanginginig ang boses nito. Naging maramot ako. Naging mapagmataas.
Ang inisip ko lang ay ang pangalan ng pamilya natin, hindi ang nararamdaman mo. Muntik ka nang mawala sa amin dahil sa akin. Patawarin mo ako. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. Tumingin ito kay Marco at pagkatapos ay kay Ara. Salamat sa pagligtas sa anak ko, sabi nito kay Ara. At salamat sa pagtuturo sa anak ko kung paano magmahal muli. Pagkatapos, sa gulat ng lahat, tinawag siya nito sa isang salitang hindi niya inaasahan. Pahina ka na, anak. Ang salitang anak mula sa biyanan niya ay ang huling piraso na bumasag sa lahat ng natitirang pader sa puso ni Ara. Tumango lang siya, habang ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang pisngi, pero ngayon, ang mga ito ay luha ng pagpapatawad. Lumipas ang ilang buwan. Ang hangin ay sariwa, ang araw ay hindi masyadong mainit. Sa isang maliit na hardin, napapalibutan ng kanilang pinakamalapit na pamilya at kaibigan, muling ikinasal si Marco at Ara. Hindi ito tulad ng dati. Walang pilitan. Walang malamig na mga mata. Si Ara ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida, habang si Marco ay nakatingin sa kanya na para bang siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Sa isang sulok, karga-karga ni Donna Elvira ang kanilang munting anghel, si Miguel, na mahimbing na natutulog. Inuulit ko, sabi ni Marco habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Ara, ang boses ay puno ng sinseridad. Sa harap nilang lahat, ipinapangako kong mamahalin ka, aalagaan, at igagalang sa habang buhay. Ikaw at si Miguel ang buhay ko. Patawarin mo ako sa lahat at salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Pinapatawad na kita, matagal na, sagot ni Ara, ang mga mata ay nagniningning. At salamat din. Dahil ipinakita mo sa akin na kahit ang mga maling simula ay maaaring magkaroon ng pinakamagandang katapusan. Hinalikan siya ni Marco, isang halik na puno ng pagmamahal, pangako, at pasasalamat. Nagpalakpakan ang lahat. Gabi na. Nakatayo sila sa balkonahe ng kanilang bagong bahay, isang bahay na hindi kasing laki ng mansyon, pero sapat para sa kanilang tatlo. Isang bahay na sila mismo ang pumili. Nakatulog na si Miguel sa kanyang kuna sa loob. Si Marco ay nakayakap kay Ara mula sa likod, habang pinapanood nila ang mga bituin sa langit. Naaalala mo pa ba yung unang gabi natin? Biglang tanong ni Marco. Ngumiti si Ara. Ang alin doon? Yung sa dilim o yung kumain tayo ng kwek-kwek? Natawa si Marco. Pareho. Pero mas gusto ko yung pangalawa. Humigpit ang yakap niya. Doon ko yata unang naramdaman na iba ka. Humarap si Ara sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi na mahalaga kung paano tayo nagsimula, Marco. Ang mahalaga kung nasaan tayo ngayon. Niyakap niya ito ng mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok nito, nilalanghap ang pamilyar na amoy na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Kayo ang tahanan ko, bulong niya. Ikaw at si Miguel. Kayo ang tahanan ko. At sa ilalim ng tahimik na kalangitan, alam nilang dalawa na ang kanilang kwento, na nagsimula sa isang madilim na pagkakamali, ay sa wakas ay nakahanap na ng sarili nitong liwanag. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Ara. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa isang madilim na pagkakamali hanggang sa isang maliwanag na bukas, sinamahan niyo sila sa kanilang mga luha, galit, takot, at sa huli, sa kanilang tagumpay sa pag-ibig. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, isa lang ang laging nasa isip ko, ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay magulo. Minsan, ito ay masakit. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom. May kakayahan itong magpatawad. At higit sa lahat, may kakayahan itong magbigay ng pag-asa, kahit sa mga sitwasyong tila wala ng katapusan. Ang kwento ni Marco at Ara ay isang paalala na lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit ang mas mahalaga ay kung paano tayo bumabangon mula sa mga pagkakamaling iyon. Ito ay isang paalala na ang pamilya ay hindi lang dugo at apelyido, kundi isang tahanan na binuo ng pag-unawa, respeto, at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Sana, may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. At sana, sa anumang pagsubok na inyong hinaharap, lagi ninyong tatandaan na palaging may puwang para sa pangalawang pagkakataon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ano ang masasabi ninyo sa paglalakbay na ito? Hihintayin ko ang inyong mga komento. Paalam at maraming salamat.